Pwede bang mag-alaga ng paraket o budgie kahit walang papers? So yun po yung ating pag-uusapan sa video nito. Pagpalang araw mga kahabi, kung bagong viewers po kayo sa channel na ito or napadaan po kayo at gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay huminga po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So sagutin din natin yung katanungan ng ating kahabi na si Gian Lawrence Espino. Shoutout po sa iyo kahabi. Good evening po Boss Olen. Okay lang po ba mag-alaga ng paraket, budgie kahit walang papers? Pa-shoutout na rin po sa next video. Salamat po. So yun po yung katanungan ng ating kahabi at shoutout sa inyo kahabi Gian Lawrence Espino. So yun din po yung ating pag-uusapan at dito sa katanungan ninyo po kahabi. Kung ang tanong mo ay may budgie o paraket ako ngayon pero walang DENR papers, pwede ko ba silang alagaan? Sa yun po. Practical na sagot mga kahabi, maraming hobbyist ang may budgies at paraket na walang direktang DENR papers. Pero pinakaligtas at legal na sitwasyon ay may records ka na pinanggalingan nila. Resibo, deed of sale, breeder's document o registration kung naaangkop. Sa Pilipinas mga kahabi, ang mga budgie at maraming imported na paraket ay karaniwang hindi native wildlife ng Pilipinas. Pero sakop pa rin sila ng wildlife regulation kapag binibenta, binibreed o tinatransport bilang exotic birds. Kung may alaga kang budgie o paraket na matagal nang nasa bahay as pet lang, yun naman kasi yung lagi nating reason na pet lang, hindi naman natin na binibenta. Hindi ibig sabihin na automatic na huhuliin ka agad ng DENR. Pero kapag walang anumang proof of legal source, at tulad ng nabanggit, resibo, deed of sale, breeder's records, CWR o iba pang dokumento, pwedeng magkaroon ng problema kapag may inspection o kung ibebenta mo sila. So yun po mga kahabi, paglilinaw lamang po para meron tayong idea kung ano po yung dapat natin gawin. Ayon mismo sa DENR, mahalagang may dokumentong nagpapatunay na legal ang pangangailangan ng wildlife at captive breed animals. Binanggit nila ang mga dokumento gaya ng Wildlife Farm Permit o yung WFP ng Breeders at Certificate of Wildlife Registration CWR bilang paraan para mapatunay ang legal na source. So yung mga kahabi, hope meron tayong idea kung ano po yung ating hakbang para maging legal yung ating pag-aalaga ng mga budgies at paraket. So hope kahabi Gian Lawrence Espino ay nakakuha po tayo ng simpleng kasagutan doon sa inyong katanungan. So nais ko rin pong panoorin nyo itong nangyari sa Cebu City dahil sa isang na naman nating kahabi na naaresto sa pagbebenta ng paraket. So awareness po ito muli kung mag-aalaga tayo ng ganitong uri ng mga species. Tara, panoorin po natin. Isang individual ang naaresto sa ginasang entrapment operation ng mga tauhan ng Cebu City Maritime Police Station kaugnay sa paglabag sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa ganap na 1:15 ng tanghali, Mayo 24, taong 2026, isinagawa ang bypass operation sa Barangay San Roque,
Cebu City sa pangunguna ni Police Captain Abelardo J. Laneta. Kinilala ang suspek sa alias na Sam U. L. Pride, 38 taong gulang, residente ng Liloan, Cebu. Ayon sa ulat, nahuli sa aktong nagbebenta ng 25 pirasong parakeet lovebirds na walang kaukulang permit ang suspek matapos itong makipagtransaksyon mga pursuer buyer sa halagang 6,500 piso. Nakumpiska mula sa suspek ang nasabing ibon at isang cellular phone na siyang ginamit sa naturang transaksyon. Agad na dinala ang suspek at ang mga ebidensya sa tanggapan ng Cebu City Maritime Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Pinapaalalahanan din ang publiko na huwag bumili o mag-alaga ng ilang na hayop nang walang legal na dokumento at agad na i-report ang anumang illegal na wildlife trade sa mga otoridad. Mula dito sa Regional Maritime Unit 7, PNP Maritime Group, ako ang inyong PNN News Correspondent at Tolman Jomer C. Valenzuela, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararapat. So yun po kahabi ang sinapit ng isa nating kahabi sa Cebu City na naaresto siya sa pagbebenta ng parakeets. So dun sa tanong na Gian Lawrence Espino ay pwede naman tayong mag-alaga ng ganitong uri ng species, itong budgies, itong parakeet. Ngunit meron tayong kakaharapin kung sakasakaling ma-inspect tayo. Wag naman sana. Ngunit meron tayong sabi nga ng DNR na kailangan meron tayong legal source ng pinanggalingan nitong ating inaalagaan. Dahil ang payo ng DNR, maaari ay iparehistro natin ang ating mga alagang species para magkaroon tayo ng pahintulot sa pag-aalaga, pagpaparami at pagbebenta. So, maraming salamat at meron tayong natutunan. Yun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Raul Jr. Mabalhin. Sir, ask ko lang po, anong size ng cage ng GCC o San Conyor o Indian ringneck mo, sir? Salamat po sa sagot. So, shoutout na rin po sa inyo, Raul Jr. Mabalhin. So, ang ginagamit ko pong cages para sa GCC ko at San Conyor at Indian ringneck ay isang size lamang po. Ito yung 2 foot by 2 foot by 4 foot gauge 14 po. So yun po, kung nakikita nyo sa aking likuran, ito po yung mga ginagamit kong cages para sa ating mga alagang ibon. So isang size lamang po. So para uniform ang ating mga cages para sa ating mga alagang ibon. So napagawa ko rin po ito kay Tita Nix ng Naga na sa dito po sa Region 5 sa Bicol, probinsya po ng Bicol. So kung gusto nyo magpagawa ng ganitong customized cages ay pwede nyo pong kontakin si Tita Nix. So yun po. So shoutout po sa iyo kahabi Raul Jr. Mabalhin. Ganun din po ang tanong ng ating kahabi na si Anime Lovers. Boss, magkano Indian ringneck na hunted yung normal mutation lang po? So, sa presyuhan ng Indian ringneck ng mga hunted, ito ay depende sa days, weeks, at months. So, at depende rin ito kahabi sa seller at breeders. So, sa akin, yung dati kong hunted, na ang normal color kasi mga kahabi ng Indian ringneck na hunted ay green. So, yun po yung pinaka mura, yung mga budget na maaaring mong maabil sa hunted. So ito po nagre-range sa 2,500 up. So depende na po 3,000 o 3,500 ganun po sa normal green na hunted. So anime lover, wala na po tayong pang-out na hunted na normal mutation. Ano niyo po kung saan location nyo para ma-repair po kayo, ma-repair kita kung saan merong pang-out na hunted na malapit sa inyo. Ganun din po si kahabi Milin Bong. Hello po sir, nice idea po boss. Very inspiring po from Cebu City po. Pa-shoutout po
pa-shoutout po. So maraming po salamat sa inyong appreciation ng ating mga content, mga vlog na ating isinishare. Ito naman po ay pagbabahagi din sa ating nalalaman. So shoutout po Milin Bong. So sa lahat po ng mga taga Cebu City na mga nag-aalaga din ng mga ganitong uri ng mga species, mga kahabi natin na mga mag-iibon, shoutout po sa inyo lahat po dyan sa Cebu City, especially to Milin at Bong. Shoutout po sa inyo. Maraming po salamat sa inyong suporta. At ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si MNMC Karon. Pares na po ba yung 1,500 to 3K? So yung tanong niya po ito, dito po yung sa content natin regarding po sa presyuhan ng kakatil. So mga kahabi, ang presyo ng kakatil ngayon ay depende po sa mutation. So sa normal kakatil po ay meron na po tayo maabil na 1,500 pair to 3,000 pair po. So depende na po ito sa mutation. Yes po, meron namang 1,500 single Indian kakatil po ito dahil medyo mataas po yung kanyang mutation. So yun po ang presyohan ng kakatil sa ngayon. Nagre-range po yan ng 1,500 to 3,000 per po, pero depende po ito sa mutation. So shoutout po sa inyo MNMC Carion. So ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Romel Evangelista. Anong size po ng kulungan? Anong ibig sabihin na sinasabi ninyo 12 by 12 by 18 feet ba o metro? So shoutout po sa iyo kahabi Romel Evangelista. So yung tinutukoy po natin, ito po ay nest box sa ating mga GCC, Santonyor at Indian Ringneck. Hindi po ito kulungan. Ito yung 12 by 12 by 18, ito po ay inches. 12 inches yung lapad, 12 inches yung haba, at 18 inches naman po yung taas. Ito po yung size ng ating ginagamit na nest box para sa ating mga alagang ibon. Ito po yung paglilinaw po kahabi Romel Evangelista. So yung 12 by 12 by 18 ay inches po. Hindi po ito feet at hindi rin po ito metro. So, hope mga kahabi, meron tayong natutunan sa ating talakayan regarding po sa buhay mag-ibon. At kung nagustuhan nyo to, ganitong talakayan ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At shoutout po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, sa mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si Kenwell U. Iribia. Shoutout po sa inyo. Si Denver Aniversario. Shoutout po kahabi. Si Reka Mini Aviary. Shoutout po. Si Anthony Gado. Shoutout po. Si Homa. Shoutout po kahabi. Si Leonard Cinco. Shoutout po. Si Reggie Sadsad. Shoutout po kahabi. Si J. Ginanaw. Shoutout po. Mark Anthony Noceto, shoutout po kahabi. Si Jason Perrido, shoutout po. Si Jason Villafranca Nueva, shoutout po kahabi. At last but not the least, si kahabi Mark De Los Reyes, shoutout po sa inyo. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pag-aalaga ng parakeets at budgies kung ano po yung una nating gagawin. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.